Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. I love you na gyud sa ako mga kaigsoonang mga Bisaya, maayong buntag, maayong udto ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang araw po ulit. Ito na naman po ang inyong Madam Windra. Para po sa mga humihingi ng update para po sa ating dating presidente na kilalang kilala bilang Tatay Digong, ang Duterte na nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Ito po ay mga request ha. Ipakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa ating dating presidente Digong alias Digong at kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Ayan po ha. Iriri siya ay ano ko na lang po. Ayan. Okay, ito po. Yan, tandaan nyo po, ito po ay tarot lamang for entertainment use. Ang pagbasa ko po ng tarot, kay baliktad po, kay hindi. Pag tunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po, ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito, ito po ay ang kondisyon. Kaya po nakabaliktad ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po, inilalaban pa ang pag-asa na makabalik po ang ating dating presidente. Ayan po, nakabaliktad po, inilalaban pa po. At nakita naman po natin, babae ang lumalaban. May infinity. So, alam na natin, binalaban siya ng kanyang anak, ng ating vice president, at nagsisignifies din po ito ng inang bayan. Ayan po. So, nakikita po rito na hanggang ngayon po ay lumalaban pa. Ibig sabihin, nandun pa rin po siya. Nakita niyo po ito. Siya po ito, ang ating dating presidente. Makikita niyo po na napakatatag niya. At maniwala kayo sa hindi, dito po sa tarot na ito, magkakaroon po ng maraming parang kumbaga tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of loving. Ibig sabihin po, dito nakakanta ng ating dating presidente ang katarungan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya ayun, mayroon po siyang hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. Sa makikita niyo po rito, ang liit lang po ng bola, pero ito po ay gold. Nagsisignifies po ito ng isang malawakang pagmamahal na magmumula dito sa sinasabing katatagan niya na magbibigay ng lakas ng loob para ibalik sa kanya ang kapangyarihan. So, malawak yun. Maaring yun ay nakuha niya at na-captured niya po. Maaring ito ang ibig sabihin nito, na-captured ng ating dating presidente ang pagmamahal ng masa. Na pinipilit na tanggalin sa kanya. Ito yung mga taong binigyan niya ng tulong. Ito yung mga tao na iniangat niya, hindi lang po sa politika, pati sa financial matter. Itong mga taong ito ay muling magbabalik
para po siya ay parangalan at mahalin kung sino man po ito. Mga nagtalikod sa kanya, mga bumaliktad sa kanya, muli pong magbabalik. Ito po ang ibig sabihin. Muling magbabalik sa ating dating presidente ang mga taong dati niyang natulungan na kumaliwa sa kanya dati o tumalikod. Ngayon po, ito po ay magaganap. Ang muling pagbabalik ng mga tao na nagpakita sa kanya noon, ng pagbaliktad, ngayon po ay muling magbabalik at magmamahal po sa kanya. Ito po ay sabi ng tarot. Isang kawani ng kanyang anong tawag dito? Samahan o politika o ano paman. Ang nagtatraidor at whistleblower, parang ganon. Ito po ang ibig sabihin nun. So, mag-ingat po. Mag-ingat po ang lahat ng Duterte family kasi may isa pong lumalabas dito na nasa loob din po ng inyong nasasakupan ang whistleblower or parang naglalabas ng mga impormasyon. Ito po. Yan. Ako po yung nagbabasa lang ng tarot. Pero, huwag po kayo mag-alala. Kasi, dito ay ang muling pagsikat at pagbango ng mga pangalan at apelido ng mga Duterte. Ilalaban po sila ng bansang Pilipinas at ng mamamayan all over the world. Naalala niyo po yung huling tarot ko na sabi ay gagawa siya ng isang kasaysayan sa Pilipinas, sa buong mundo na maaaring matatak sa history ng Pilipinas at kikilalanin sa buong mundo. Hindi po ba nangyari? Ngayon po, ito naman po, isang magandang pag-asa na dapat mapag-isipan ng mga kalaban ng mga Duterte. Ito po'y panawagan ha. Tarot po ang nagsabi. Panawagan po ito na darating ang panahon mas babango pa ang pangalan ng mga Duterte at kikilalanin sila sa ang sulok ng daigdig. Kaya ito po'y panawagan. Yung pong lahat ng mga sa tingin ninyo ay may mga papasok sa politika. Tandaan nyo po, kung kayo po ay nasa politika at gusto ninyong tumakbo, ay umiwas na lang po sa issue ng Duterte. Kasi po, mamahalin ng sanlibutan ang pamilya ng Duterte. Come what may, nasa kapalaran po nila. Sa ngayon po talaga magulo ang sitwasyon. Yung mga nagtatanong po, ayon po dito sa tarot, ang ating dating presidente ay ayaw ng patakbuhin ang kanyang mga anak. Ayan, kaya siya nakaganyan. Kumbaga, ayaw na niya ng gulo. Hanggat maaari, ayaw na niya ng gulo. Pero, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, sa pansamantala po ito, na titigil ang kanilang mga mundo dahil nga po inaasikaso, maarahil ang kanilang ama, maaring nadidismaya din sila sa mga sitwasyon ng batas, pero dito po ay mababaliktad ang sitwasyon. Dahil dalawa sa anak ng ating dating presidente ay tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng politika ng Pilipinas at ito po ay taong bayan ang maglalagay. Tandaan niyo po yung prediction na ito. Maging ang isang sitwasyon ay hindi makakapigil dahil ibabind o parang mag-asawa na pagsasamahin ang puwersa ng mamamayan at ng pagiging makabayan talaga. Lalabas ang pagmamahal ng tao sa kanila. Hindi lang sa
politika, kung hindi sa legacy na sinasabi. Wow! Ako po'y nagbabasa lang ng tarot, ha? Ayan po. Yan. Kaya huwag niyong pansinin kay baliktad o hindi. Basta ang mahalaga, ang magaling na psychic po, wala iyan sa posisyon. Wala iyan sa baliktad. Nakita niyo ho ito? May isang bansa ho ito, nagsisignify so ito ng isang bansa na gumagawa ng isang malawakang tulong. Isang bansa na lalabas po na tutulong upang ang ating dating Pangulong Roa Duterte ay magkaroon ng tamang hustisya. Isang bansa, malaking bansa. Huwag matakot. Ito ay yung pamilya ni dating presidente. Ito ay natatakot kung ano ang kalalabasan. Actually, maganda ang kalalabasan. Sabi ko nga sa inyo baka maging bayani pa ang ating dating presidente. My gosh. Malapit na po ang pagdidiwang ng Pilipinas. Isang terma na lang po ang hinahanap. Makakalabas ang ating dating presidente. Sabi ko nga po sa inyo, yung pirmang iyan ay napakahalaga kung kanino man ho yung pirmang yan. Yun na lang po ang hinahantay. Na sana po ay huwag ipagdamot. Kapag ipinagdamot, mawawala ang pagmamahal ng bayan, ano ba yan, nabubulol ako, bayan at ng taong bayan. Iba po yung bayan, ang bayan, itong ating Pilipinas. Ibig sabihin, mayroon tayong divinities na pagmamahal ng inang bayan. Yun ay hindi nakikita, yun ay mga himala o mga suporta galing sa bayan. At mga taong bayan. Itong mga taong bayan na to, kapag pinagdamot ang isang perma, hindi ko alam kung anong perma ho yun, kasi tinta ho ang ibig sabihin yan. Ay lilikha ng isang malaking kabiguan sa taong bayan. At iyon ang magiging hudyat ng pagbagsak ng isang pamumuno. So, sana wag pong ipagdamot para everything is okay. Ito po ay tagumpay. Mararamdaman po natin ang tagumpay. Kaya lang po sana bilisan. Kasi po, itong tagumpay na ito ay kinakailangang buhay na maiuwi ang ating dating presidente. Kasi po dito, lumalabas na ang kanyang karamdaman ay nagpapahirap sa kanya. So, eto po ang karamdaman po ng ating dating presidente ay nagpapahirap sa kanya. So, kailangan po siyang maiuwi agad at sana naririnig tayo ng kung sino man yung dapat daw pumirma. May perma lang kung kailangan. Yun ang sinasabi dito. Para mailabas ang ating dating presidente, hindi ko alam po kung ano yun, basta ako nagbabasa lang ng tarot. Ito ay maglilikha kasi kapag ang ating dating presidente po, ayan po, ay nawala, knock on wood, kasi po ay may nakita po ako dito na pagdurusa ng kanyang karamdaman. Pag ito po ay nawala, ito po ay magsisilbing pagbagsak ng isang pamumuno ng buong angkan ng namumunong yun, kung sino man po siya. Kaya sana po ay magkatulong-tulungan na maibalik ang ating presidente ng buhay. Actually, for the first time in the history, nakalagay dito, ng isang ICC. Ayan. Bakit po sinabi kong ICC? Isang malaking pundasyon, asosasyon. Pundasyon.
O itong, nakita nyo naman, may malaking tower. Nagsisignifies ito ng ICC. At nakikita nyo, ang dalawang tao. Dalawang tao pa lang ho ang lumalaban. Ang ina ay ang anak na babae at ito po ay kaya nakaganyan po siya na pula. Yan, pula. Kahit mahaba, dalawa po yan, nagsisignifies po siya ng isang lalaki at saka isang babae. Kahit po yan, ang picture niyan ay mahaba ang buhok or hindi. Ito po ay nasa pagbasa. Ang ibig sabihin po nito ay lumalaban talaga. At maniwala ho kayo, 1, 2, 3, 4. 4 na voluntaryo na namumuno sa ICC, hindi ko alam kung sino po ito kasi matataas, ay bumibilib. At nagtataka. At sa ngayon, sila man ay hindi makagalaw dahil natatakot sila sa impact ng reaksyon ng mamamayan. Kaya, lumadabas po rito na maaari tayong magdiwang. Maaari pa lang kasi pinag-aaralan pa. Kasi mayroon pang kailangan pong isa lang perma. Okay na, wash ang lahat ng problema ng ating dating presidente. Wow. Sa kaguluhan hong ito ng ating na nangyayari sa ating dating presidente, tapos sa mga kaso-kaso, may isang tao na lihim na ayaw talaga pong makawala ang ating dating presidente. Kaya lahat ginagawa niya, may mga patalim. Naku, sino ito? Pero, I doubt it kung sino man ho kayo. Wala ho kung mini-mention na pangalan kung sino ka man na ito ayaw na ayaw niyang makawala ang ating dating presidente. Sorry to say, mukha pong magiging bigo ang inyong kagustuhan dahil magjo-join po ang ibang bansa. At mukhang maiipit ang malalaking may concern doon sa kaso ni Tatay Digong na tinatawag natin sa ating bansa. Mukha pong mag-giveaway sila. So, kung ako sa kanya, kung sino man tong tao na to, isang taong to na ay talagang mapakawalan ng ICC, ang ating dating president, wag na lang siyang mag-oppose. Makitulong na rin siya. Kasi ito, lantarang. Ito po ay lantaran at voluntaryong pagdating ng tulong at pag-asa sa ating dating presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin po, maraming bansa, maraming presidente ang tutulong sa ating dating presidente. Lalo na po, at lumabas dito na may bagong pag-asa. Malakas ang loob ng ating Vice President. Actually, kinagigiliwan na siya ng mga tao doon sa ibang bansa. Kaya ang tawag po dito, hindi, again and again binabasa ko lang po ang sa tarot. Kikilalanin ang Pilipinas dahil po sa sitwasyon ng pagmamahal ng Pilipino sa kapwa niya Pilipino, sa ipakikita ng parating, ito po yung parating, kaya nakaganyan yung kabayo. Parating na pagsasama-sama ng mga Pilipino sa isang lugar na dadaigin pa po ang people's power. Ito po yung nangingilabot ako. Baya? Ito, again po bumabasa lang ako. Ako'y tagabasa lang, kung alam nyo lang ho, ang hirap ng magbasa, lalo na politika po ito. Nakita niyo po ito? Dalawang magandang balita ang ating maririnig sa ating sa case ng ating dating
Pangulo. Kasi hindi po ito balita kumbaga, balita ito na magbubukas ng mata sa mga nanghuli sa kanya na sino ba itong taong ito? Bakit parang kami pa yata ang mapapasama sa sitwasyon? Ayun po yun. Kaya po yung mga, ito po ay banyaga po ito. Pagdidesisyon ng mga banyaga na nagdadalawang isip, na naguguluhan, at ngayon ay parang sila mismo ay hindi makagalaw dahil na rin po sa reaksyon ng nangyayari. Lalaban talaga. Talagang lalaban po ang ating Vice President. Siya po talaga ito. Talagang ilalaban niya, which tama naman. Hantay-hantay lang po tayo. Hantay-hantay lang po tayo. At sana yung kalusugan po ni dating President po ang talagang aking inaabataan ba yun? Yung parang malalim ang aking iniisip na dapat siyang mabantayan. Yung health po talaga niya. At itong mensahe na ang gusto po kasi dito sa mensaheng ito, iparating sa ating mamamayang Pilipino, natanggap daw po niya kung ano ang magiging kapalaran niya sa kamay ng mga humuli sa kanya. Ang lungkot naman ang balita yun. Yun po ay siya, kung magsasalita ang ating dating presidente, ang sabi niya, tanggap ko kung ano ang kalalabasan at yun ay tatanggapin ko ng buong buo. Ayun, yun ang sabi niya. And again, sabi ko nga sa inyo, may kumikilos na isang napakalaking tao, malaking isang bansa, dahil nakita niya talaga po ang pagmamahal ng taong bayan sa ating presidente. Ayan, Hindi ko po alam po ano po ito. Isang pagbagsak ng isang tao na kilalang kilala. Bakit naman ito lumabas dito? Diba, Leon? Ito po ay nakaupo sa isang politika. Ito po ay may kinalaman sa ating dating presidente. Kasi po siya naman ang hinuhulaan ko. Bigla po itong lumabas. Ito ay pagbagsak ng isang tao na napakatindi, napaka-powerful na tao. Ayan po wala pong binabanggit kung sino man ito. Babagsak po ang kanyang political career at baka po dumating ang time, kamuhian siya ng sanlibutan. Ito po ay isang politiko na may dahilan at may kinalaman sa pagkakahuli po ng ating presidente. At again and again, bulol ako. Ako'y nagbabasa lamang ng tarot. Hindi ko po alam. Yan po, pagbagsak. Again, health po talaga ang problema ng ating tatay, Siya, okay siya tanggap niya. Nakikipaglaban ng anak niya, bilib siya sa kanyang anak, pero ang kalusugan niya. Yun po ang ating bantayan, ang kalusugan niya. Natatakot po ako na baka ang kalusugan niya at ang depresyon, ang pagka-depress lang naman po niya gusto niyang maiuwi siya sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang hiling niya. Wala siyang pagmamalinis na ginagawa sa kanyang sarili. Kaya ngayon, nakatalikod siya. Tinalikuran na niya lahat ang yaman basta makabalik lang siya sa Pilipinas. Yun lang po. Inasa na no? At, wag po tayong mag-alala. Darating ho ang pag-asa. Yung ito po ay impeachment impeachment po ito. Usaping impeachment naman po, lumabas po dito. Maling move ang gagawin ng mga tao na itutuloy ang impeachment. Maling move po yun. Alam niyo kung bakit? Kawawa po ang magsasagawa ng sinasabing impeachment. Kasi, nakita niyo, ang taong bayan ang maghuhusga at mawawalan ng tiwala sa kanila. Dahil sinunod-sunod na nila ang
sitwasyon sa pamilya ng Duterte. Kaya isang malawakan, ito po'y panawagan again sa mga nakaupo, na pag-isipan ang mga ginagawa kasi ang pagmamahal ng taong bayan ang magiging kalaban po. At wala nang boboto sa ating mga politiko. Kasi po, mukhang nagkakaisa na po ang taong bayan, galit man o hindi galit sa ating dating Presidenteng Duterte. Dahil po sa napansin nilang bias daw. Kaya ayan, may isang tao na naggaganon daw. So, nagtatrabaho, tapos may isang niluluto. Ibig sabihin, may bias system. Yun. Sa salitang ano po yun tarot, interpret ko. Kaya, ang taong bayan po ay, ang lahat po ng magsasagawa ng tungkol sa mga impeachment o tungkol sa mga at pagdagdag pa ng mga idadagdag na problema sa mag-ama, naku po, pag-isipan po natin. Kasi po, taong bayan na po, baka wala na pong maniwala sa ating politikang sitwasyon. At kasama nito ang pagkabagsak ng mga politiko na magsasagawa ng lahat. Ito po yung nabasa ko lang po sa tarot Kaya nga po ako'y nagsasabi sa inyo para pantayin natin ang sitwasyon. May isang papel na parating sa pamilya ng Duterte doon na magbibigay ng isang malaking laban sa kanila. Ito po ay maaaring isang papel na ilalagay sa korte para mapalaya po ang ating dating Pangulo. Ayun ang lumabas. So, ano ang kalalabasan? Kalayaan. Ito yon, tutuligsain nitong papel na ito ang lahat ng mga tanong at ipagkakaloob ang kalayaan. So, ibig sabihin po,